mga kwentong makulay at ang storya mo ang bumibida dito. Di-Remoa, mga kwento ng adik sa pag-ibig. Di-Remoa, puno ng drama at kilig. I-share mo sa mundo ang kwento ng buhay mo, mabigyan ng kulay sa Di-Remoa. Dear M.O.R. Kapag mahal mo daw ang isang tao, lahat gagawin mo para sa kanya. Hindi mo naiisipin kung tama ba o mali ang pag-ibig na nararamdaman mo. Ipagpapatuloy mo pa rin ang pagmamahal mo para sa kanya kahit na masakit ka pa o makasakit ka pa ng damdamin ng iba. At kahit ano pang masasakit na salita ang sabihin sa'yo, ayos lang. Kakayanin mo. Dahil ang importante lang para sa'yo ay makasama siya at masaya kayong dalawa. Ganon siguro kapag nagmamahal. Hahamakin mo ang lahat kahit anong mangyari at sa kung paanong paraan. Kaya mong itaya ang buong puso mo para sa kanya. Sa pag-iisip na hindi niya ito sasaktan. Ngunit paano kung ang pagmamahal na yon ay magiging dahilan pala ng matinding pighati sa iyong buhay? Ako po si Liza, 29 years old at nagkatrabaho bilang office staff sa Ortigas. Sumulat ako sa inyo para ibahagi ang aking kwentong pag-ibig. Miss M at Reggie V, 4 na taon na po ang relasyon namin ni Paolo na aking boyfriend since college pa. Alam mo sa una, Reggie V, maayos naman ang relasyon namin. Ngunit mula nung parehas kaming magtrabaho, naging madalang na lamang ang pagkikita namin. At kung magkakasama naman kami, puro pagtatalo na lamang ang nangyayari. Doon na nag-umpisang mawala ang pagmamahal ko para sa kanya. Pero kahit na ganoon, hindi ako nakipaghiwalay dahil sa pag-iisip na baka bumalik muli ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero hindi nangyari yun. Aaminin ko na nagbago ako sa kanya. Gusto ko naman na makipaghiwalay na sa kanya, pero wala akong lakas ng loob para sabihin yun. Dahil alam kong masasaktan siya ng sobra, kaya pinagpatuloy ko pa rin ang aming relationship. Hanggang sa dumating sa buhay ko, si Jacob. Sa una ay talagang magkaibigan lamang kami, pero habang tumatagal, unti-unti nang nagiging close kami. At lumipas pa ang mga ilang buwan na narealize ko na nahulog na talaga ang loob ko para kay Jacob. At ramdam ko rin na ganun din ang nararamdaman niya para sa akin. Sinubukan kong pigilan, Reggie V. Pero wala na akong nagawa dahil sobra na akong nahulog sa kanya. At doon na nagumpisa ang relasyon namin ni Jacob. Oo, Miss M at Reggie V, pinagsabay ko sila. Pero nakokonsensya ako sa ginawa ko. Kaya naglakas na ako ng loob para makipaghiwalay na kay Paulo. Tiniis ko na makita siyang nasasaktan pero kailangan kong gawin na yun dahil talagang nawala na ang pagmamahal ko para sa kanya. Oh, akala ko nandito na si Jacob. Sabi niya nandito na siya eh. Nasaan na ba yun? Matawagan nga. Lisa. Paulo? Bakit nandito ka? Lisa,
Mag-usap naman tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Paulo, tapos na tayo. Hanggang ngayon hindi ko matanggap na hiwalay na tayo. Sobrang hirap na ako. Bumalik ka na sa akin, please. Hindi na pwede. Buo ng desisyon ko. Ayoko na talaga, Paulo. Kung pagpapatuloy pa natin yung relasyon natin, mas masasaktan ka lang. Hindi na ako makatulog. Kakaisip ko ano ba nangyari sa ating dalawa. Kung bakit humantong sa ganito yung desisyon na hiwalayan mo ko. Paulo, sinabi ko naman na sa'yo kung bakit, di ba? Bigyan mo ako ng dahilan kung bakit nawala yung biglang pagmamahal mo sa akin. Hindi ko din alam kung bakit nawala yun. Ano? Ganun na lang yun, ha? Pagising mo, wala na yung pagmamahal mo para sa akin. Tama na. Huwag mo nang saktan ng sarili mo kakaisip kung bakit. Kung ano bang nangyari sa relasyon natin. Wala na rin namang maidudulot na mabuti sa'yo yun. Tanggapin mo na lang na baka hindi lang talaga tayo ang para sa isa't isa. Paulo, ano ba? Huwag mo naman akong yakapin dito. Kahit kailan hindi ko matatanggap yun. Dahil mahal na mahal kita. Paulo. Ayaw kita mawala sa buhay Paulo, ko. bitiwan mo ko. Paulo, ano ba? Mahal kita para awa mo na. Bumalik ka na sa akin. Lahat gagawin ko para bumalik na yung pagmamahal mo sa akin. Huwag mo na ako Ano iwan. ba? Lisa. Tama na. Umalis ka na. Bitiwan mo ko. Paulo, ano ba? Paulo, tapos na tayo. Hindi na ako babalik sa'yo kahit kailan. Bitiwan mo girlfriend ko! Paulo, umalis ka na. Please, umalis ka na. Teka, Paulo. girlfriend mo. Oo, girlfriend ko si Lisa. Kaya wag kang lalapit sa kanya. Tigilan mo na siya. Tama na, Kailan pa? Jacob. Kailan pa naging kayo? Paulo, I'm sorry. Kaya ka ba nakipaghiwalay sa akin, ha? Kasi may iba ka na? Kaya ba nawala yung pagmamahal mo sa akin? Sumagot ka! Dahil pa sa kanya, ha? Paulo. Sagutin mo ako, Lisa! Diyan ka lang. Huwag mo subukan na lumapit sa kanya kung ayaw mo masaktan. Huwag kang makialam dito! Ba? Gusto mo talaga masaktan, ha? Jacob, tama na. Pau, please, umalis ka. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasagot yung tanong ko! Paulo! Sumagot ka! Matagal na nawala yung pagmamahal ko sa'yo bago pa dumating sa buhay ko si Jacob. Doon ko din napatunayan na wala pala talaga ako nararamdaman para sa'yo. Paulo, I'm so sorry. Sana sinabi mo lang sa akin kaagad. Mas makakaya ko pang tanggapin eh. Kaysa yung ganitong pinagsabay mo kami. Hindi ko ginusto na pagsabayin kayo. Wala akong lakas ng loob ng mga panahon na yun eh. Alam kong sobra kitang masasaktan. So nung dumating yung lalaking yan, doon ka lang nakakuha ng lakas ng loob na makipaghiwalay sa akin, ganun ba ha? Lisa, sa ginawa mo, mas doble pa yung sakit na nararamdaman ko ngayon. Hindi ko akalain na magagawa mo sa akin to eh. Hindi ikaw, yung Lisang nakilala ko. I'm sorry. I'm really sorry, Paolo. Ngayon alam ko na yung buong katotohanan. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita guguluhin. Malayang malaya ka na, Lisa. Sana kaya kanyang mahalin at pasayin ng pinagpalit mo sa akin. Maging masaya sana kayo. Pao, I'm sorry. Sorry. Tama na. Huwag ka na umiyak. Pakiramdam ko sama-sama ako. Kasi nakasakit ako ng damdamin ng iba. Hindi ka masama. Hindi mo naman ginustong makasakit eh. Magmahal ka lang. Tana. Huwag ka na umiyak. Magiging okay din siya. Sana nga. Sana mahanap niya yung babaeng magmamahal at magpapasaya sa kanya. Yung mga bagay na hindi ko kayang ibigay sa kanya. Oo, tama na. Huwag ka na umiyak. Tara, uwi na tayo. Romansa na. Miss M at Reggie V, nung nakipaghiwalay ako kay Paolo, sinabi ko ng diretsyo na nawala na ang pagmamahal ko sa kanya. Mas mabuti na nalaman niya
kesa makipaghiwalay ako ng walang dahilan. Kitang-kita ko ang sakit na nararamdaman niya, pero yun na lamang ang paraan na alam ko. Pero kahit na sinabi ko na sa kanya yon, ayaw niya pa rin ako na hiwalayan. Sobra rin akong nahirapan o nahihirapan at nasasaktan para sa kanya. Kahit na wala na akong pagmamahal na nararamdaman, kahit papaano, may concern pa rin naman ako sa kanya dahil marami din kaming pinagsamahan. Noong mga panahong yon, gusto kong aminin na may iba na ako. Pero, mas dobling sakit lamang ang mararamdaman niya, kaya hindi ko na lamang sinabi. Kaya nung nalaman ni Paolo na pinagsamay ko sila ni Jacob, sobra talaga akong nakonsyensya. Alam ko na sobra siyang nasaktan sa nalaman niya, pero inisip ko na lamang ng mga panahong yun, mas madali na siyang makaka-move on sa akin at umaasa ako na magiging masaya din siya gaya ng saya na nararamdaman ko para kay Jacob. At Reggie V, lumipas ang mga ilang taon. Naging maayos na naman ang aming relasyon, ngunit may mga pagbabago akong napansin kay Jacob na naging dahilan naman ng madalas naming pag-aaway. Hindi ko na lamang pinansin yon dahil naisip ko na gano'n naman talaga sa isang relationship. May mga panahon na hindi kayo okay. Inintindi ko na lamang ang mga kakaibang kilos ng boyfriend ko. Inisip ko na lamang na baka ganun siya dahil sa sobrang stress sa trabaho. Pero, isang araw. Nasaan na ba yung lalaking yun? Ay naku, Jacob, lagot ka talaga sa akin pag nakita kita.
Lisa, pero buo na ang desisyon ko. Ayoko na talaga. Break na tayo. Jacob, please. Please, huwag ka makipag-break sa akin. Ano ba? Hindi ko kayang mawala ka. Baka nabibigla ka lang. Dala lang yan ang inis mo. Sorry kung inaway kita. Jacob, huwag ka naman makipaghiwalay sa akin. Bitawan mo nga ako. Huwag mo ko nga kapin. Tsaka huwag kang umiyak dito na kakaya sa ibang tao. Wala akong pakialam sa kanila. Jacob, ayusin natin ito. Bitawan mo ako. Ayoko na talaga. Umalis ka na. Jacob! Jacob, bumalik ka dito! Jacob, ayusin natin to! Miss M at Reggie V, may mga panahon nga siguro talaga na hindi kami okay, pero hindi ko lubos na inakala na makikipaghiwalay si Jacob sa akin. Siguro nga sobra ako naging clingy sa kanya, pero hindi pa rin sapat yun na dahilan para bitawan niya basta-basta ang relasyon namin pagkatapos lahat ng pinagdaanan namin. Hindi ko rin inaasahan ng mga panahong yon na magkukrus muli ang landas namin ni Paolo. Naisip ko na siguro masaya na siya dahil nakaganti na siya sa akin sa nagawa kong pag-iwan sa kanya dahil nararanasan ko ngayon ang sakit na pinagdaanan niya noon. Miss M at Reggie V, sobrang sakit pala talaga kapag iniwan ka ng taong mahal mo. Hindi mo alam ang gagawin mo para mawala yung nararamdaman mong sakit. Hindi na rin ako nakakatulog kakaisip kung ano ba ang nangyari sa amin. Kung bakit nawala yung isang tao na akala ko makakasama ko ng habang buhay. At dahil sa nangyari sa akin, nakahanap ako ng karamay. At yun ang paglunod sa sarili ko sa alak. Sino ba yon ang aga-aga? Teka lang! Lisa, Oh, Paolo, bakit napunta ka dito sa bahay? teka. Lasing ka ba? Lasing? Hindi, no? Lasing ka. Amoy na amoy kang alak. 8:00 ng umaga umiinom ka? Pampaantok lang kaya umiinom ako ng konti. Hindi kasi ako nakakatulog kaya uminom ako ngayon. Konti. Hindi mo na nga kaya tumayo ng diretso eh. Oh, bakit pumasok ka sa loob ng bahay ko Sinabi ko bang pumasok ka? Lumabas ka nga. Di lang pala. Tingnan mo nga, ilang bote ng beer yung inubos mo. Hindi ka naman umiinom ng ganyan dati Ayaw na ayaw mo nga ng lasa ng alak eh. Noon yun. Ngayon, umiinom na ako. Nagustuhan ko na yung lasa ng beer. Teka nga, bakit ka ba kasi nandito Pinuntahan kita kasi nag-aalala ako sa'yo mula nung nakita kita nung nakaraan. Nag-aalala ka nga ba talaga o gusto mo lang makita na nagkakaganito ako ngayon? Siguro, iniisip mo ngayon na buti nga ang nangyari sa akin. Naranasan ko ng iwanan ng taong sobrang mahal ko. Nasa wakas nakaganti ka na rin sa pananakit na nagawa ko sa'yo. Lisa, hindi totoo yan. Nag-aalala lang talaga ako sa'yo. Tsaka, alam ko kung gaano kasakit yung nararamdaman mo ngayon. Andito lang ako ngayon bilang kaibigan mo. Kaibigan? Gusto mo pa rin ako maging kaibigan pagkatapos ng lahat? Seryoso ka ba? Kung ano man yung nangyari sa atin, past na yun. Pinatawad na kita. May pinagsamahan din naman tayo kaya hindi mo maalis sa akin yung concern ko sa'yo. Lisa, alam kong hindi ka okay ngayon. Okay lang ako. Siguro nga, durug-durug yung puso ko. Pero, ito ako. Humihinga pa rin. Kaya, okay lang ako. Hindi ka okay. Okay lang talaga ako. Kaya hindi mo na kailangan mag-alala. Salamat na lang sa concern. Tsaka, baka hanapin ka na rin ng girlfriend mo. Naku, baka kapag nalaman niya na pinuntahan mo yung ex mo, magalit pa yun sa'yo. Umuwi ka na. Paano mo nalaman na may... Sinabi sa akin ng ibang kaibigan natin. Alam mo, masaya ako kasi
nahanap mo na yung magmamahal sa'yo. Na finally, masaya ka na at naka-move on ka na sa ginawa ko sa'yo. Sorry talaga. Hindi ko naman gusto na masaktan ka nun eh. Ay, ang hirap pala talaga ng pinagdaanan mo, no? Ngayon, naiintindihan ko na kung ano yung nararamdaman mo nun. Ang sakit pala. Ang sakit-sakit kapag iniwan ka ng taong mahal mo. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko ngayon. Kung paano mawawala tong nararamdaman ko. Para na akong unti-unting pinapatay. Kaya ito, sa kagustuhan ko na mawala tong nararamdaman ko, umiinom ako araw-araw para maging manhid na ako. Manhid sa sakit. Nakakatulong naman eh. Yan nga lang, panandalian lang. Kapag nawala na yung alak sa sistema ko, bumabalik lahat. Naiisip ko ulit na wala na siya. Ano ba kasing nangyari sa inyo? Bakit ba kayo naghiwalay? Ayaw na daw niya eh. Hindi na daw niya kaya yung ugali ko. Masyado daw kasi akong clingy. Nasasakal na siya. Kaya gusto na niyo maging malaya. Pumayag ka na lang sa gusto niya? Siyempre hindi. Pero talagang ayaw na niya eh. Kahit anong gawin kong pagmamakaawa sa kanya, ayaw na talaga niya. Siguro, ang dapat mong gawin, hayaan mo na lang siya. Kung mahal ka niya talaga, babalik at babalik siya sa'yo. Hindi mo kailangan magmakaawa. Paano kapag hinayaan ko siya? Baka tuluyan na siyang mawala sa akin. Kung tuluyan na siyang mawala, ibig sabihin na nun hindi ka talaga niya mahal. Masakit at mahirap. Kailangan mo na mag-move on. Ayoko siyang mawala sa akin. Hindi ko kaya. Mahal na mahal ko si Jacob. Makakaya mo. Alam ko makakayanan mo yan, Lisa. Matapang kang babae. Kaya mong lagpasan itong mga nangyayari sa'yo. Hindi ko na talaga alam. Parang hindi naman natapos tong paghihirap ko eh. Hindi totoo yan. Magiging okay din ang lahat. Magtiwala ka lang. Paulo. Miss M at Reggie V, hindi talaga ako umiinom ng alak, pero doon ako nakakuha ng karamay sa mga araw at gabi na malungkot ako at nag-iisa. Kahit papaano, nagiging manhid ako at hindi ko mararamdaman ang sakit na naidulot ng hiwalayang yon. Araw-araw nag-aantay ako na bumalik sa akin si Jacob. Pero hindi nangyari yon. Ilang beses ko ding sinubukan na kausapin siya, pero madalas ay iniiwan niya ako. Wala na akong ibang magawa kundi parati na lamang na magdasal na sana isang araw bumalik siya sa akin at manumbalik ang dati naming relasyon. Mga kamorkada, pakinggan niyo ba yung storya? Ay, grabe na to! Yan na nga ba sinasabi natin eh. Siguro nga, baka talagang totoo yung nangyari kay Lisa. Na Carmi Martin. Na Karma. Pero alam niyo mga kamorkada, no? Napakahirap kasi na, syempre, hindi niya maiwasan na sisihin yung sarili niya eh. Sa nangyari sa kanyang misfortune eh. Dahil nga naman in the past, ganun din yung ginawa niya sa kanyang ex-boyfriend na si Paolo. So nang iniwan siya na tong si Jacob, ayan na. So parang na-guilty siya. Pero yun na nga eh, sa buhay talaga ng isang tao, normal na yung heartache eh. Pag hindi mo naramdaman yan, you're not really living your life. Hindi mo madidistinguish ang good relationship from a bad relationship. Pag ikaw iniwan na ng karelasyon mo,
dahil meron siyang iba, abay tanggapin mo na lamang yon. Diba? Wag mo nang ipagsiksikan yung sarili mo. If I were Liza, o kung sino man ang mga tao dyan, whether babae, lalaki, at ganun ang naramdaman mo, ganun ang na-experience mo, wag mo nang ipagsiksikan pa. Magbigay ka naman ng konti namang kahihiyan naman sa sarili. Konting dignidad naman, di ba? Ang hirap ng ganyan eh. Yung mga iba talagang sobrang, ang tawag na to, yung sobrang paawa effect ba? O masyado silang nagpapakasyunga sa pag-ibig. Sinaktan ka na't lahat ng karelasyon mo. Sige pa rin. Sige. Ginusto mo yan, ha? Huwag kang iiyak. Pag ikaw ay nasaktan. Saktan ka ng isang beses, okay lang. Pangalawang beses, patawarin mo. Abay, pangatlo, panglima, pang-anim, teka sandali. Pang-apat, pang-limang, pang-anim. Hindi na maganda yon, ano? O, sarili mo na ang niloloko mo. Diba? Especially kung ang dahilan naman, napakalalim, katulad ng pagkuha ng ibang girlfriend. Pinagpalit ka. Ay, nako. Sabi ni Marites Salva Pelomeo, o di mga komento nyo, ha? Mahal pa rin ni Paulo si Liza. O, mukha naman eh. Hindi siya makikipagpalit, magpapalapit sa'yo o lalapit sa'yo, Liza, kung wala na si Paolo, nararamdaman pa rin niya yung feelings niya. Sana happy ending, oo nga naman. Alam mo, feeling ko din may feelings pa to itong si Paolo kay Liza eh. Oo eh, feeling ko din eh. Parang mahal pa rin niya eh. Yun ang pakiwari ko lamang, hindi ko pa alam yung kasunod ng storya natin. Pero syempre, kung ikaw ay nasaktan dati ng babaeng mahal mo, tapos biglang nagpaparamdam ka ulit sa kanya, kumbaga concerned ka pa rin sa kanya, alam na. Ibig sabihin lamang baka may feelings ka pa. Pareho pala sila, kaya naman pala sila perfect for each other. Kasi itong si Liza, kahit na niloko na siya na tong si Jacob, abay mahal pa rin niya. At gusto pa rin niya makipagbalikan. Ito namang si Paolo, although pakiramdam ko lang to, mahal pa rin niya si Liza. Kahit na sinaktan siya ni Liza, eto pa rin siya, nagpaparamdam pa rin. Kahit na may girlfriend na. Sige, tignan natin kung ano mangyayari sa inyo niyan, ha? Sabi naman ni Charmaine Gonzalez, wow! Ang karma nga naman. Ngayon, ang bilis, talagang digital. Tama. Pero sana ngayon, naramdaman mo na ang sakit. Sana magsilbing aral sa iyo yan at sa lahat. Oo nga naman. Kinakailangan sa bawat pagkakamali natin, matuto tayo, di ba? Huwag na natin gawin ulit. Sabi ni Desiree Makalindog Mercado, grabe kompleto yung mga names nyo, ha? Kulang na lamang pati age and birth date, ha? Pati na address. Sabi ni Desiree, ate, sana hindi mo agad pinagsabay yun. Oo nga naman. Kasi sa umpisa pinagsabay niya, di ba? Di sana hindi ka sana nasaktan agad. At saka wag kang mag-iinom ng alak, ha? Heist, ate. Pakibati po kami mga mag-ama na naglalaba hanggang ngayon naglalaba pa rin daw. Salamat po sa inyong pakikinig, Desiree, at sa kanyang tatay na naglalaba. Teka, sandali. Doon muna tayo sa sinabi ni Desiree, yung bang pinagsasabay yung karelasyon. Kasi nga, di ba, sa unang part ng ating storya, sinabi ni Liza na itong si Paolo at si Jacob, pinagsabay niya kasi hindi niya alam kung paano makipaghiwalay kay Jacob. Kasi baka hindi pumayag kasi nakakahawa. Mga kamorkada, yan po ang wag na wag nyong gagawin, yung pagsasabayin, yung mga magkakarelasyon, ha? Yung mga boyfriend nyo o girlfriend nyo. One at a time. Sinasabi ng iba, kasi po, Reggie V, natatakot po ako makipaghiwalay kasi po, baka hindi po niya ako payagan. Naturalmente, hindi ka papayagan yan. Alam nga namang pumayag, sige, go! Hindi naman niya sasabihin yung ganon, di ba? Natural, masasaktan yan, hindi yan papayag. Pero pag ikaw desidido na, dapat ikaw ang masusunod, hindi siya. Pag sinabi sa yung hindi pwede, ayoko maghiwalay tayo, susunod ka naman. Di parang sinasabi mo na rin na siya yung pinapatakbo naman ng buhay mo, siya yung nagdi-dictate. Ito naman, sabi naman ni Jericho Moreno Garbida, kompleto talagang pangalan, ha? Sir Reggie V, ang galang mo naman. Ika nga po nila, everything happens for a reason. Sa tingin ko, ang rason ay maramdaman niya ang sakit na naramdaman ni Paolo para hindi niya na ito maulit pa sa iba. Totoo yun, ha? Sabi niya, hi, Ate Liza, kaya mo yan, ha? Kung si Sir Paolo, kinaya ang sakit, I'm sure ikaw din. Smile ka din, di ba?
Oo nga naman. Alam niyo po, wag niyo pong dadaanin sa alak ha, at sa mga pinagbabawal na droga, yung mga emosyon ninyo. Yung mga iba dyan, talagang sobrang depressed, dinadaan. Anong maidudulot sa inyo ng alak? Sige nga. Kumbaga, mamamanhid daw yung feelings, magiging manhid daw kayo sa mga feelings ninyo, makakalimutan niyo yung problema. Pag nahimasmasan kayo niyan, ganun din, hindi naman nagbago yung problema niyo. Ano pa rin naman siya? Sana kung biglang nilamon ng lupa yung problema niyo. Hindi naman, di ba? Pag ganun, wag kayong magpakalangu sa alak. Drink moderately. Drink responsibly pala. Bago na Oo. Ito naman mula kay Jenny Manlangit, ayan, ang napalan mo ate. Ikaw kasi hindi ka naman lang nagdalawang isip. Makipaghiwalay sa boyfriend mo, kaya tignan mo ngayon na karma ka. Huwag mo nang sisihin naman, Jenny. Sinisi ko na nga, sisisihin mo pa, dalawa na tayo naisip. Hindi, joke lang oo nga, sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Ganun talaga ang life. Meron, yung mga nais pa padala lang po kayo bukas pa tindahan natin ipadala nyo lamang ang mga komento ninyo sa ating Dear MOR, sa ating MOR 101.9 fanpage. Hanapin lamang yung status natin ng Dear MOR, yung story natin for today, at mag-iwan kayo ng mensahe doon. Syempre, i-like nyo muna Sabi naman ni MJ Atienza Ronquez, naghahanap pa dyan na nga si Paulo. Talaga si Liza. Ano bang meron kay Jacob? Sabi niya, nawala kay Paulo. Kakainis Mga babae nga naman. Pag umibig, bigay-bigay na lang? Tama ba yung pagkakabasa ko? Yan, sinisi mo pa si Jenny. Oo nga naman, si Jacob talagang willing na magmahal sa'yo. Sunod-sunod ka pa rin kay Jacob. Wala kang magagawa. MJ, mahal niya si Jacob Sadyang may mga tao talaga na tinatawag na syunga sa pagmamahal. Yung mga syunga dyan, taas ang kamay. Yung mga syunga sa pagmamahal. Alam niyo na kung sino kayo, Mula kay Mariel Paez Ventura, naku, relate ako dito. Ganyan din yung ginawa ko noong iniwan ako at pinagpalit naman sa iba. Pero kinaya ko lahat yun. Kaya ate, kaya mo yan, Mabagal pero kaya. Ang haba-haba kasi ng hair mo, te. Ito naman, makapag-comment, meron pang may bahid pa ng panlalait. Ang haba nga naman daw kasi ng hair mo, Liza. Na-realize naman niya yung pagkakamali niya. Kayo naman, masyado naman kayong hashtag. Na-realize naman niya yun Yun nga lang, sana kahit na na-realize, one thing is na-realize niya, pero gagawin ba niya ulit? Malalaman natin yan sa pagpapatuloy ng ating storya. Ay nako, ang pag-ibig nga naman, kayo ba mga kamorkada, halimbawa na lamang, nasa ganyan kayong sitwasyon, katulad ni Liza, na iniwan na kayo ng boyfriend nyo, pinagpalit na kayo sa iba, kayo ba magpapakasyunga pa rin? Hahabol-habol pa rin kayo? Sige na, wag na mahiya, itaas na ang kamay. Si Paulo, kung kayo naman po parang si Paulo, sinaktan na kayo dati ng girlfriend nyo, ngayon siya naman broken hearted. Kayo ba ay tutulungan nyo pa rin ba siya? Dadamayin nyo pa rin ba siya sa kanyang problema? O sobrang kasyungahan na yan, Nako, marami akong ino-nominate na maging member ng Syunga Club, Sino gusto maging presidente ng Syunga Club? Taas ang kamay, mamaya po, abangan ninyo pagpapatuloy ng ating storya. Muli po ang ating MOR fanpage. I-like nyo lamang po yan. At syempre, ito na nga ang ating status na Dear MOR. Diyan po kayo mag-iwan ng inyong mensahe. I-like nyo lamang po kung gusto nyo ang storya for today. At syempre, maya-maya lamang, babasahin natin yung ilan nyo pang mga storya. Teka, ano nga bang mangyayari? Ako excited na rin. Magkakabalikan ba sila ni Paulo? Itong si Liza? O bigla bang darating itong si Jacob at makikipag-ayos kay Liza? O sila ba ay tatamaan ng kidlat? Alam mo naman sa storya natin, maraming twist Malay ko ba, di ba? Sila ba ay kukunin ng alien? Hindi natin alam. Abangan nyo kung ano mangyayari sa susunod na part na ating storya,
Ako, excited na ako. Habang kayo'y kumakain dyan, ikain nyo na lamang ako, ha? Ito po ang inyong King of Hearts, Reggie V. Ito lamang syempre pa sa Dear MOR, sa MOR 101.9, My Only Radio for Life. It is now 9 minutes after 1 o'clock. Time check is brought to us by Bonux, Primera Light Brandy, and TM. Dear MOR. Dear MOR. Nabubuo ang buhay sa mga kwentong makulay, at ang storya mo ang bumibida dito. Dear MOR, mga kwento ng adik sa pag-ibig. Dear MOR, puno ng drama at kilig. I-share mo sa mundo ang kwento ng buhay mo, mabigyan ng kulay sa Dear MOR. Miss M at Reggie V, pagkatapos ng pagdalaw ni Paolo sa akin, naging magkaibigan na ulit kami. Parati niya akong sinasamahan at tinutulungan na maging okay. Noong una, ayaw ko dahil baka maging dahilan pa yon ng pag-aaway nila ng kanyang girlfriend. Pero naging mapilit siya at sinabi niya sa akin ay mauunawaan naman daw siya ng kanyang girlfriend. Nag-share din siya tungkol sa kanilang relationship. At sobra akong masaya para sa kanya dahil sa wakas, masaya na rin siya at nahanap na rin niya ang babaeng magmamahal sa kanya. Wala ding sawa si Paolo sa mga kwento ko, kaya kahit papaano gumagaan ang pakiramdam ko dahil may nasasabi akong mga nararamdaman o napagsasabihan ako ng mga nararamdaman ko. Miss M at Reggie V, 2 buwan na lamang o 2 buwan na ang lumipas mula nang kami magkahiwalay ni Jacob. Pero wala na ako naging balita sa kanya. At dahil doon, mas tumindi ang bigat na nararamdaman ko. Kaya nagdesisyon ako na puntahan na lamang siya. Nagbaka sakali na kapag magkausap kami, ay maisipan niyang bumalik sa akin. Sana nasa bahay ng si Jacob. Ito na yung apartment niya. Lisa, anong ginagawa mo dito? Jacob, mag-usap naman tayo. Umalis ka na. Dali. Aray ko, Umalis bakit ka ba na. ako Sige tinutulak? tayo mag-uusap. Umalis ka na. Bakit minamadali mo kung umalis? Sige na. Tsaka, bakit ba bumubulong ka dyan, ha? Babe, sino yung dumating? Ay, Babe, pinsan ko yon. Tama, pinsan ko. bakit babe ang tatawag sa'yo ng pinsan mo? Hindi naman babe ang pangalan mo, ah. Kaya pala basta-basta mo na lang akong iniwan kasi may iba ka na. Lisa, mali yung inaakala mo. Mali lang yung akala ko. Irinig na rinig ko eh. Ayaw mo pang umamin. Huwag mo na akong gawing tanga. Okay. Lisa, I'm sorry. Sorry kasi pinagpalit at niloko mo ko. Bakit mo nagawa to, ha? Lahat naman ginawa ko para sa'yo, ah. Binigay ko naman sa'yo lahat. May nagawa ba akong mali, ha? Kaya ginanito mo ako. Wala kang ginawang mali. Hindi ko din alam kung bakit nagawa ko sa'yo to. Pero maniwala ka, hindi ko gustong lokohin at saktan ka. Hindi mo alam kung bakit ginawa mo to. Hindi mo ako gustong saktan. Pero pinili mong gawin. Bakit? Ganun mo ba kamahal yung babae na yan, ha? Lisa,
Jacob, nakasakit ako ng damdamin ng iba para sa'yo. Dahil sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Hindi ko na inisip yung iisipin sa akin ng ibang tao. Basta ang gusto ko, makasama kita dahil mahal na mahal kita. Lahat kaya kong gawin at tiisin para sa'yo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, ito pa yung gagawin mo sa akin, ha? Akala ko iba ka. Naniwala ko nung sinabi mo sa akin na mahal mo ko. Umasa ko sa mga pangako mo na ako lang at kahit kailan hindi mo ako iiwanan. Pero lahat ng sinabi mo, hindi mo ginawa. Lahat hindi mo tinupad. I'm so sorry talaga. Siguro kaya ako nagawa to kasi madalas tayong nagtatalo. Hindi na tayo magkasundo sa lahat ng bagay. Ganun na lang yun. Pinaling mo na lang yung atensyon mo sa iba. Imbis na subukan nating ayusin yung relasyon natin, mas pinili mo maghanap ng iba. Pumito ko na lang basta-basta. Hindi mo malang naisip lahat ng pinagsamahan natin. I'm so sorry, Lisa. Hindi ko kailangan yung sorry mo. Wala nang kwenta yan sa akin. Kasi sinaktan mo na ako. Sana hindi na lang kita minahal. Maging masaya at makontento ka na sana sa kanya. Ipagdasal mo na sana hindi niya gawin yung ginawa mo sa akin. Lisa, teka lang. Buti naman at dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay sa labas ng bahay mo. Lisa, umiiyak ka ba? Anong nangyari sa'yo? Wala. Anong wala? Teka, matinuloy mo pa rin yung balak mong puntahan si Jacob, ah. Tama ako. Pinuntahan mo nga siya. Iniwan niya ako kasi may iba na siya. Dapat hindi mo na siya pinuntahan. Nasaktan ka lang tuloy sa nalaman mo. Mas mabuti nang nalaman ko. Sige na, umuwi ka na. Magpapahinga na. Pero, samahan na lang muna kita. Huwag na. Mas gusto ko mapag-isa ngayon. Papasok na ako sa loob. Kapag nagbago yung isip mo at gusto mo makipag-usap, text o tawagan mo lang ako, ha? Pupuntahan kita kaagad. Lisa! GV, ang sakit-sakit na malaman na may iba na pala si Jacob. Kaya pala niya nakayanan na iwan niya ako ng basta-basta ay dahil meron na siyang iba. Pero kahit nung nalaman ko na ang buong katotohanan, doon ko nasabi na nakarma talaga ako sa ginawa ko sa ex ko. Dahil nangyari sa akin ang mga ginawa ko sa kanya noon. Sobrang sakit, Reggie V. Sobrang sakit talaga ang ginawa ko sa kanya. Ngayon, naintindihan ko na ang mga naranasan niya. Sa nalaman ko, sobrang nadurog ang puso ko. Halos 1 linggo na ako'y nagkulong sa bahay at buong maghapon na umiyak. Sobra ang depresyon na naranasan ko. At pakiramdam ko nga, wala na akong dahilan para mabuhay pa. Dahil wala naman na akong pamilya at mga kaibigan. Si Jacob na lamang nga ang meron ako. Pero pati siya, nawala na rin ng tuluyan. At dahil doon, Miss Em at Reggie V, nagtangka akong magpakamatay. Ma'am Lisa, may bisita ka sa labas. Okay lang ba napapasukin ko? Sino? Paolo daw eh. Sige, papasukin mo na lang. Salamat, ha. Okay po.
Akala ko hindi ka pa okay. Kasi tatanong pa nung nurse kung pwede kang dalawin eh. Yun pala, nagbiling ka na. Sabihin mo na sa'yo kung sino yung dumadalaw. Baka kasi puntahan ako ni Jacob. Hindi ko pa siya kayang makita. Kamusta ka naman? Okay lang ako. Ano ba kasing pumasok sa isip mo? Nagkaba mo mag-overdose? Gusto ko na kasing matapos tong nararamdaman ko eh. Hirap na ako. Kaya mas pinili mo na natapusin yung buhay mo. Alam mo naman na hindi tama yung ginawa mo eh. Kung iniwan ka man ng taong mahal mo, hindi ibig sabihin nun katapusan na ng mundo. Pagsubok lang to sa'yo. Na malalagpasan mo din. Ewan ko rin ba kung ano yung pumasok sa isip ko. Siguro nabaliw na ako sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko matanggap na pinagpalit niya ako. At hindi pa rin ako naging sapat para sa kanya. Kaya nagawa niya akong iwanan. Kaya hindi ko kinaya. Nagtangka akong magpakamatay. Siya na lang kasing meron ako. Hindi ka nag-iisa. Andiyan naman yung pamilya at kaibigan mo. Ako, nandito lang ako para sa'yo. Siguro, ito na yung karma ko sa ginawa ko sa'yo. Mas doble pa yung sakit na naramdaman ko. Lisa, hindi totoo yan. Maling tao lang talaga yung minahal mo. I'm sorry talaga, Paolo. I'm sorry kung nasaktan kita. Tama na. Wala kang dapat ihingi ng sorry. Pinagsisisihan ko na yung ginawa ko sa'yo, Paolo. Kung pwede yung ibalik yung panahon, ginawa ko na. I'm sorry. Lisa, tama na. Huwag mo na isipin yung nakaraan. Tapos na yun eh. Okay naman ako ngayon. Tsaka okay na rin tayong dalawa. Ang bait-bait mo pa rin sa akin kahit ano pang nagawa ko sa'yo. Salamat ha. Sobrang salamat. Hana, halika dito. Hapin kita. Nagumaan kahit paano yung nararamdaman mo. Paolo. So tama nga ako. Busy pala sa trabaho, ha? Ano ginagawa mo dito, Camila? Ako ang dapat magsabi niyan. Anong ginagawa mo dito? Busy pala sa trabaho, ha? Kaya pala bigla na lang nagbago ka sa akin. Kasi yung pala, nagkakasama uli kayo na ex mo. Ikaw na babae ka. Hindi mo ba alam na may girlfriend na siya para landiin mo? Wala kaming ginagawang masama. Magkaibigan lang kami. Tama si Lisa. Wala kaming ginagawang masama. Eh ano yung nakita ko kanina? Wag na nga kayo magsinungaling pa. Aminin nyo na yung relasyon nyo. Kaya pala nakipag-break ka sa akin dahil sa kanya, ha? Ano? Paolo, break na kayo? Hindi mo alam? Hiniwalayan niya ako last week. Kasi ang dahilan niya, gusto niya daw muna mag-focus sa trabaho niya. So ikaw pala yung tinatrabaho niya. Tinatrabaho niya balikan. Tama ba ako, ha? Paolo, ano? Hindi totoo yan. Camila, please. Umalis ka na. Pinapaalis mo na ako. Bakit, ha? Atat ka na ba na mag-solo kayo ulit? Paolo, bakit mo pa ginagawa sa akin to? Nasa tabi mo ako ng mga panahon na lugmok na lamog ka na dahil sa kanya. Ngayon malalaman ko na magkasama kayo ulit. Na yung ex mo pa yung dahilan ng breakup natin. Camila, tama na. Sa labas na tayo mag-usap. Camila, maniwala ka. Magkaibigan lang kami. At hindi ko rin alam na hiwalay na pala kayo. Huwag ka na nga magsinungaling pa. Huwag niyo na akong gawin tanga. Tara na. Anong babitawan mo ako? I'm sorry, Lisa. Mamaya na lang ako magpapaliwanag. Sige. Ano ba? Bitawan mo sabi ako eh. Tara na. Huwag ka na mag-iskandalo dito. Miss M at Reggie V, nag-overdose ako. Sakto na pinuntahan ako ng landlady sa nirerentahan kong apartment. At nung hindi ako sumagot, nag-alala siya at pilit na pinabuksan ang pintuan. Doon niya ako nakita na nakalumpasay sa sahig at agad-agad akong sinugod sa ospital. Oo, alam ko na mali ang ginawa ko na tapusin ang aking buhay. Pero dahil nga sa sobrang depresyon kaya ako nagawa yon. Pero pagkagising kong muli, natauhan ako sa lahat ng ginawa ko. At kailangan ko nang mag-umpisa muli kahit hindi ko alam kung paano.
Pero kailangan ko talagang gawin. Miss M at Reggie V, sa mga panahong yon, si Paolo ang naging karamay ko. Masasabi ko na kahit papaano, maswerte ako at nagkaroon ako ng kaibigan na katulad niya. Ngunit dahil sa pag-aasikaso niya sa akin ay nagkakaroon na pala siya ng problema sa kanyang girlfriend na si Camila. Kaya nagdesisyon ako na layuan muna si Paolo. Dahil ayaw kong maging dahilan para masira ang kanilang relasyon ng kanyang girlfriend. Kailangan ko din gawin yon. Dahil kailangan kong masanay at maging masaya kahit nag-iisa na lamang ako. At dahil sa gusto kong hanapin muli ang aking sarili. Jacob? Anong ginagawa mo rito? Lisa, I'm sorry. Kung pumunta ka lang dito para mag-sorry, wala akong panahon dyan. Umalis ka na. Teka lang, Lisa. Alam ko nasaktan kita. Hindi ko alam kung paano kita harapin muli. Buti naman. Kahit konti may natirang hiya sa'yo. Lisa, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Mahal na mahal pa rin kita eh. Pagkatapos mo akong lukuhin at iwan, sasabihin mo sa akin ngayon na mahal mo ko? Pinaglalaruan mo ba ako, ha? Hindi kita pinaglalaruan. Simula nung mawala ka, doon ko na-realize kung gaano ka kahalaga sa akin. Na ikaw pa din ang laman ng puso ko. Hirap na akong paniwalaan lahat ng sinasabi mo. Sinira mo na yung tiwalang pinigay ko sa'yo dati. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Hiniwalayan ko na siya mula nung nalaman mo. Lisa, sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Tumayo ka dyan. Huwag kang lumuhod. Lisa. Paano ako makakasigurado na hindi mo na uulitin yung ginawa mo? Ang hirap ibalik ng tiwalang nasira mo na. Lahat gagawin ko para maipakita at maipadama ko na sa'yo na hindi na kita sasaktan. Tapos mamahalin pa kita, kaya please, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Jacob. Ano ginagawa mo dito? Ang kapal na mukha mo magpakita kay Lisa. Baka ako dapat na magtanong kung anong ginagawa mo dito. Jacob, nagkaayos na kami ni Paolo. Pinatawad na niya ako sa nagawa ko sa kanya. Magkaibigan na kami ulit. Kaya pwede, umalis ka na. Hindi ako alis dito. Aba, hindi ka talaga aalis? Gusto mo atang sakit na katawan eh. Game! Hindi ako magpapatalo sa'yo. Ha? Ano? Tumigil nga kayo! Ano ba? Jacob, please! Ano ba? Pumasok ka muna sa loob. Mag-uusap na kami ni Paolo. Sige na. Sige. Pumasok ka na. Pasok na ako. Lisa, pagkatapos ng lahat na nangyari sa'yo, kinakausap mo pa din siya? Bakit? Gusto mo pa rin bambalikan siya, ha? So babalikan mo nga. Mahal ko pa rin siya. Tsaka, sinabi naman niya sa akin na sobra na siyang nagsisisi sa ginawa niya sa akin eh. Pinaniwalaan mo naman agad yung mga sinabi niya sa'yo. Kunting sorry lang niya, babalikan na sa kanya agad. Isa, hindi mo ba naisip yung sarili mo, ha? Isa naman. Sa kanya lang talaga ako sasaya. Pero hindi siya yung lalaking para sa'yo. Meron pa dyan na mas mamahalin ka yung hindi ka sasaktan at iiwan. Lisa, mahal kita. Mahal pa rin kita. Anong sabi? Mahal kita, Lisa. Akala ko na wala yung nararamdaman ko para sa'yo, pero simula nung nagkita ulit tayo, hindi ko na-realize, ikaw pa rin yung laman ng puso ko. Paolo, hindi pwede. Yung girlfriend mo, si Camila. Hiniwalayan ko na siya. Pero si Jacob yung mahal ko. Lisa, bigyan mo ko ng pagkakataon na bumalik sa buhay mo. Matututunan mo rin akong mahalin ulit. Paolo, hindi pwede. Magiging unfair yun Okay para lang, sa'yo. okay lang. Basta bumalik ka lang sa akin, kaya kong tiisin ang lahat. I'm sorry. Pero si Jacob, siya pa rin ang gusto ko. Gusto mo pa rin siya? Kahit sinaktan at iniwan ka niya? Oo. Mahal ko pa rin siya.
Kahit na nasaktan niya ako, kaya kong bigyan siya ng isa pang pagkakataon para ipagpatuloy ang relasyon namin. Kailan ka ba magigising sa katangahan mo sa kanya, ha? Niloko ka lang niya. Kaya niyang gawin ulit yun sa'yo. Kung darating man yun at inulit niya yung ginawa niya sa akin, papatawarin ko pa rin siya. Kasi mahal ko siya. Ganon naman, di ba? Kapag mahal mo yung isang tao, kahit sobra ka na niyang nasasaktan, kahit na minsan gusto mo nang sumuko, sa dulo, babalik at babalik ka pa rin sa kanya. Kasi mahal mo. Ganun ba katindi yung pagmamahal mo sa kanya? Para tiisin mo na lahat ng yun? Oo. Sobrang mahal ko siya. Kaya, sorry, Paolo. Please. Sa akin ka na lang ulit. Saan makakaasa ka na hindi ka masasaktan at hindi ka iiwan? Kaya ko maghintay hanggang mahalin mo ulit ako. Ako na lang ulit. Paolo, meron nang nagmamayari ng puso ko. At kahit ano pang gawin at pilit mo, siya pa rin yung laman nun. Hanggang kaibigan lang ang maibibigay ko sa'yo. Paolo, sorry. Sorry kung sa pangalawang pagkakataon, nasaktan na naman kita. Pero hindi talaga ako yung babaeng para sa'yo. Si Camila yun. Ramdam ko, mahal na mahal ka niya. Kaya sana, wag mo siyang hayaan na tuluyang mawala sa'yo. Sa kanya mo na lang ibigay yung pagmamahal mo para sa akin. Pero ikaw yung mahal ko. Lisa, ikaw yun. I'm sorry, Paolo. Sorry. Sige na. Papasok na ako sa loob. Bye. Miss M at Reggie V, sa pangalawang pagkakataon, nasaktan ko na naman si Paolo. Hindi ko alam na sa pagiging malapit namin muli ay magbabalik na naman ang pagmamahal niya para sa akin. Hindi ko kayang suklian ang pagmamahal na yon. Dahil ang mahal ko pa rin ay si Jacob. Marami sigurong nagsasabi ngayon na dapat si Paolo na lamang ang piliin ko. Dahil mahal na mahal niya ako. At hindi niya ako iniwan sa mga panahon na kailangan ko ng may kasama. Pero talagang hindi ko mapipilit na hindi mahalin si Jacob dahil siya talaga ang tinitibok ng aking puso. Kaya ko siyang bigyan ng isa pang pagkakataon para patunayan na magbabago na siya. At kung sayangin man niya ang chance na binigay ko, well, choice ko na yon. Dahil gusto ko maging parte pa rin siya ng buhay ko. Miss M at Reggie V, sa ngayon, wala na po kaming komunikasyon ni Paolo. Pero nabalitaan ko sa isang kaibigan namin na malapit na daw silang ikasal ni Camila. Habang kami naman ni Jacob ay nagkaayos na at masaya na rin naman. Unti-unting binabalik ang dati naming relasyon. Miss M at Reggie V,
Ganun pala talaga, sa pag-ibig, hindi mo alam kung bakit mo minamahal ang isang tao kahit na paulit-ulit ka lang na sinasaktan niya. Mas pinipili mo na lamang tiisin ang sakit para hindi lang siya mawala sa buhay mo. Kahit alam mo naman kung kailan tama o mali na ang pagmamahal na nararamdaman mo para sa kanya. Pero mas pinipili mo na lamang na ipikit ang mga mata mo at hayaan na lamang na ang puso ang gumawa ng desisyon. Maraming salamat, Miss Em at Reggie V, sa pag-ere ng aking kwento. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat. Nagmamahal. Liza. Ano ba storya yan? Grabe tong si Liza, oh. Grabe, umiyak na yung lalaki para sa kanya. Pangalawang beses niya nang sinaktan. Ano ba naman, Liza naman, oh? Minsan mo nang sinaktan yung lalaki, sasaktan mo ulit? Eh, wala eh. Kaya nga sinasabi natin mga kamorkada, ha? Ito ito situation lang to, ha? Halimbawa na lamang meron kayong boyfriend, ha? Tapos na yon yung boyfriend nyo, medyo na-fall out of love kayo, hiniwalayan nyo. Huwag nyong sasabihin sa ex-boyfriend nyo na let's just be friends. Huwag nyong pilitin na maging magkaibigan kayo agad-agad. Huwag po agad-agad kasi chances are, madidevelop ulit sa iyan. Hindi niya makakalimut, hindi siya makakapag-move on eh. Eh, ganun na nangyari kay Paulo. Kasi nga, during that time, mahal pa rin ni Paulo si Liza at dapat nalaman ni Liza yon. Dapat nalaman ni Liza from the very start na, uy, teka, sandali. Parang kakaiba na naman yung atensyong binibigay niya sa akin. Feeling ko dapat ma-realize niya na may feelings pa siya. Siyempre siya yung babae. Dapat na-realize niya na may feelings pa para sa kanya yung guy. Itong si Paulo. Eh, dapat ganun. Medyo teka, sandali. Huwag ka na muna maging close sa akin kasi alam mo baka mangyari ang hindi dapat mangyari eh. Eh bakit? Anong ginawa niya? Kasi nga during that time, kailangan ni Liza ng karamay sa kanyang problema. User-friendly. Ayan ako, sinabi na nga ba eh. Kailangan mo ng isang lalaki na, kinailangan niya ng isang lalaki na karamay niya sa kanyang problema kay Jacob. Eh nagkataon na handun itong si Paulo, eh yun na. Na-develop na ng husto si Paulo. Eh dapat si Liza medyo umiwas na siya, di ba? Mayroon ka namang ibang friends na pwede mong paghingahan ng sama ng loob mo. Pwede namang sa babae mong kaibigan. Ito mang kinakailangan kay Paulo pa. Ayan tuloy. Ito namang si Paulo, eh syempre, mahal niya yung babae eh. Kaya na nga ba sinasabi natin, oh? Ewan ko ba talaga pag pag-ibig na pinag-uusapan natin. Eh minsan eh, hindi lang tayo nagiging syunga sa pag-ibig. Nagiging harsh din tayo. Nakakasakit din tayo ng damdamin ng iba. Ay nako. Ay alam mo, may nabasa ako kaninang mensahe. May nabasa akong comment. Yung pag-ibig daw, hindi daw buy one take one. Uy, may point siya. Ang ganda ng ano niya sinabi niya. Oo nga naman. Hindi dapat buy one take one ang pagmamahal. Hinahanap ko kung saan yung message na yun. Mamaya basahin natin ha. Batiin ko lamang na isang magandang tanghali, magandang hapon, sina Ate Annette, kina Ate Eileen, Jason, Ipe, Lloyd, and Trixie Cañete. Salamat po sa pakikinig ha. O eto na, isa-isahin natin yung mga mensahe. Sabi dito ni M. Malindog, moral of the story, don't do to others what you don't want them to do to you. Totoo naman yan ha. Be content with what you have, maging kontento daw. Trust the one that you love. Learn to give second chance to the one who truly deserve it. Pero alam mo, may point ka dyan, M, ha? Very good point. Kaya lang, M, ako naniniwala ako na sa kabilang punto, meron din namang tama na ginawa itong si Liza. Bakit? Eh, hindi porke mahal ka, ibibigay mo yung pagmamahal mo sa taong yun kung hindi mo naman mahal. Eh, ganun din, magiging miserable ka din eh. So, sa puntong yan, tama itong si Liza. I agree na hindi niya
binigay yung pagmamahal niya kay Paolo. Pero sana hindi na lang niya pinaasa. Yun ang sa akin Pinaasa pa kasi niya Pero tama yun na wag niyang mahalin yung tao na hindi niya mahal. Kahit pa gaano siya kamahal nung lalaking yun, wag niyang ibigay. Kasi siya din hindi siya magiging masaya, magiging miserable din siya. Pero sana hindi na siya nagpaasa pa. Diba? So, yun lang ang sa akin. Eto pa, basahin pa natin yung mga ilang messages. Ganyan talaga ang buhay, Kuya Paolo, sabi ni Gerald De Vera. Kahit masakit, kailangan nating tanggapin ang katotohanan na iba na ang mahal ni Ate Liza. Ang sad naman Ang sad naman ang end ninyo. Okay lang yan, may nagmamahal naman sa'yo. Thanks sa story mo, may napulot na naman akong lesson. Ang saya namin dito nakikinig kahit ganyan ang nangyari. Ang dami dito nakikinig. Salamat Gerald. Sabi ni Gila May Bolong Makatanga. Grabe ate Andiyan na nga si Paolo, iniyakan ka na nga. Pangalawang pagkakataon, pinakawalan mo pa. Kasi Gila hindi kasi niya mahal Oo kahit pa mahal, halimbawa na lamang Mahal ka halimbawa, sino bang example lang to, Halimbawa, mahal ka ni Richard Gomez. Talagang patay na patay si Richard Gomez. Kaso ang mahal mo si Ian Veneracion. Talagang mga kaidaran ko pa talaga. Syempre, makikipagrelasyon ka pa kay Richard Gomez. Hindi mo nga mahal Si Ian Veneracion nga mahal mo Yun lang ang punto ko. Diba? Kung hindi mo mahal ang isang tao, kahit mahal ka pa niya, huwag mong pilitin ang sarili mo dahil hindi ka din magiging masaya. Pero huwag mong papaasahin si Richard Gomez. Eto na si Eva Ang bango ni Eva At naka-backless. Mamya handa ka. Eto pa, may mga iba pang mensahe. Tama talaga ang kasabihan, love is blind. Sabi ni Larian Lagro. Kahit gaano ka pa pinasaya at pinapagaan ng isang tao, patuloy ka pa rin babalik doon sa sinaktan ka na tao kasi doon mo nakita si pag-ibig. Oo nga naman. Go mo na yan, te. Malay mo siya talaga ang fairy tale na may happy ending sa'yo. Hi, Ariane Joy. Sabi niya, hi, DJ Reggie, King of Hearts. O, diba? Salamat po. Hi, nako, kailan ba matatauhan ulit si Ate Liza? Pag niloko ulit siya ni Jacob? Oo nga, no? Kasi nagkabalikan ulit sila Nagkabalikan ulit sila na tong si Jacob sana lang, maging happy ending na para sa lahat. At sana, pag sinaktan ka ulit, matuto ka na, Baka naman medyo mala 50 golden years na. Kayo pa, hahabol-habol ka pa rin kay Jacob, Sabi ni Andrin De La Rhea, Liza, ang laki mong syunga. Diba? Ganun talaga daw sa pag-ibig, Andrin. Ikaw siguro baka hindi mo pa na-experience na ma-inlove ng sobra, Baka maging syunga ka din balang araw. Sige, kakainin mo yung sinabi mo. Pero ganun daw talaga Oo sabi nila. Ewan ko lang. Sabi ni Ann Oquendo, pag nagmahal ka, kakayanin mo ang masaktan ulit ng paulit-ulit. Ay, sana lang Ate Liza, tama na ang naging decision mo na si Jacob na ang pinili mo na mahalin ka sana niya. At wag kang magsisi sa huli. Grabe si Ate Liza, isa kang malaking syunga. Grabe naman kayo. Wag namang tanga. Syunga na lang para cute, 'di ba? Syunga. Gagawin nating presidente or official honorary president si Liza ng Syunga Club. O sino gusto maging members, Taas ang kamay. Ay, si Eva hindi to magiging member ng Syunga Club kasi very much in love to Ito pa, from Trina Paner. Naku, kawawa talaga si Kuya Paolo at si Ate Liza naman talagang syunga. At martir. Niloko na siya, hindi pa nadala. Di natin kayang diktahan ang puso, sabi niya. At ang puso na bulag. Bulag talaga sa pag-ibig. Tanga naman yung umibig. Hehehe.
Sabi ni Ate Liza, anak naman ng teteng. Oh, grabe ang haba ng hair mo. Sabi ni Camille Rosario Reyes, Ate Liza, ang haba ng hair mo. Di bali, at least nagkaayos na kayo ni Jacob at masaya na kayo. Sana tuloy-tuloy na yan. God bless. Oo nga, sana nga maging happy na sila, ha. Pasensya na po, ha. Medyo sobrang dami nang nag-message sa atin. Talagang umaapaw, siksik-liglig. Hindi ko mabasa lahat, ha. Pero huwag kayo mag-alala dahil may iba pa namang mga pagkakataon. Salamat po sa mga nag-like sa ating storya. At moral of the story, gaya nga na sinabi ng isa nating listener kanina, pahalagahan mo kung sino yung tao nagmamahal sa'yo. Sundin mo ang puso mo kung kinakailangan. Sundin ang puso, pero huwag magpakasyunga sa pag-ibig. Kinakailangan mahalin mo din ang sarili mo. Mahalin mo ang pagkatao mo. Kasi pag meron kang pagmamahal sa sarili mo, pag meron kang respeto sa sarili mo, hindi ka masasaktan. Diba? Ganun lamang yan eh. Oy, bago tayo magpatuloy mga kamorkada, magbibigay taan tayo sa isang, problema. Dahil po syempre may mga iba dyan na gusto ding manghingi ng advice na hindi naman related sa ating storya para sa araw na ito. So bibigyan daan natin yan sa ating Dear MOR Express. Sabi ng isa nating listener, tago na lang natin siya sa pangalang Sheila, ha? Magandang araw sa iyo, King of Hearts, Mr. Reggie V. Meron lang po sana akong i-share about my love. Kailangan ko po ng advice. Meron po akong boyfriend na lesbian. 23 years old po siya. Ako naman po ay 22. Reggie V, ang hirap dalhin yung aming relasyon kapag sikreto lamang na ganito. Kasi po yung tatay niya at lolo ko ay magpinsan. May connection pa rin po ba sa amin? 1 year na po ang relationship namin. Sana po mapayuhan niyo ako. From Sheila. Teka ha, tatay niya at lolo mo magpinsan. Anong klaseng pinsan? Pinsang buo ba? O second cousin or third cousin? Alam mo, it doesn't matter eh. Kasi ang punto natin dito is respect. Respeto. Respeto sa inyong mga elders. Respeto sa inyong lolo at sa kanyang ama. Kung kayo'y nagmamahalan, dapat makuha nyo ang basbas ng inyong mga tao na nagmamahal sa inyo. Ayan ang kanyang tatay at ang iyong lolo nga. Gusto mo ba na pagsimulan pa ito ng away? Gusto mo ba na pagsimulan pa ito ng misunderstanding sa inyong pamilya? Alam mo, napakaraming tao dyan na pwede mong mahalin. Ba't naman kinakailangan ito pa? Ba't kinakailangan humantong pas ganito? Bakit? Sheila, bakit? Sabihin mo sa akin. O, diba drama na rin ako? O, ayan na. Oo, respeto lang. Dapat mahingi mo yung basbas nila eh. Kung dito pa lamang alam natin na medyo malabo na bigyan ng basbas sa inyo, huwag mo na ituloy. Respeto na lamang, ha? Yun na masasabi ko. Ayan na, Dear MOR Express natin, binigyan daan natin ng isang problema na hindi naman related sa ating story for today. Abangan nyo po ulit ako tomorrow. Solo flight na ulit, ha? Si Reggie V dahil si Miss M ay nasa ibang bansa po. Nasa Japan. And again, please tune in again tomorrow, same time. Sa mga nagnanais pong sumulat sa ating Dear MOR, ang ating email address po ay dearmor@yahoo.com. Samantala, pwede kayong sumulat via snail mail. Ibig sabihin nun pwedeng sulat kamay. Ang ating address po ay Dear MOR, care of MOR 101.9, ABS-CBN, South Triangle, Quezon City.